Kumpara po kay San Jose, na binanggit po kung sino yung kanyang mga magulang, no? O yung lahi na pinagmulan ni San Jose. No? Mababasa po natin ito sa Ebanghelyo ni Mateo at saka ni Lucas, no? Na binanggit dito saang lahi o kaninong lahi nagmula si San Jose. No? Ito po ay para patunayan ng evangelists na si Kristo ay galing sa lahi ni Abraham at lahi ni David. Pero, hindi po binanggit sa banal na kasulatan kung saan nanggaling at kung sino ang mga magulang ni Maria. Sa katunayan po, yung pong pangalan na Joaquin at Ana ay nanggaling sa tinatawag po natin na apocryphal book. No? Ibig sabihin po, pag sinabi pong apocryphal book, ito po yung mga libro na isinulat pero kinonsider ng simbahan not divinely inspired. No? Dahil nung binasa po, pinag-aralan na masusi ng simbahan itong mga libro na ito, no? Nakita po nila yung inconsistency mula sa lumang tipan, papunta po sa kung ano ang naging buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At dun po galing, binanggit po dun sa isa sa mga apocryphal books na ang pangalan ng magulang ni Maria ay si Joaquin at si Ana. Magkagayon pa man po, kahit na hindi divinely inspired yung book na pinagmulan nito, isa lang po ang natitiyak natin, na si Maria ay lumaki at pinalaki ng isang mabuti at banal na mag-asawa. Isa po ito sa natitiyak natin. Sa katunayan, yung pong pagtanggap ni Maria ng salita ng Diyos, katulad ng Ebanghelyo natin ngayon, ay matagal nang inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. At dahil po dito, makikita natin na napakalaki ng papel na ginagampanan ng bawat pamilya sa ating pamayanan. Sinasabi ng iba, let's destroy the church by killing the Pope. Let's destroy the church by inviting the people not to worship God. Hindi nyo po kayang sirain ang simbahan sa pamamagitan lang ng pagpatay sa Santo Papa. Bakit? Pag pinatay nila yung Santo Papa, yung College of Cardinals mag-i-elect lang ng panibagong Santo Papa. O kaya naman sasabihin, tanggalin natin ang tradisyon sa simbahan. Wala nang prosesyon. Wala nang mga birhen-birhen. Wala nang mga puon-puon. Hindi nyo po masisira ang simbahan. Pero the devil knows how to destroy the church. At ano po ang inaatake? Ang inaatake ng demonyo sa kasalukuyang panahon ay sirain ang Kristiyanong pamilya. Bakit po? Bakit kailangang sirain ang Kristiyanong pamilya? Dahil sa pamilya nagsisimula ang lahat. According to Familiaris Consortio of St. John Paul II, at sinabi rin po ito sa Vita Consecrata that the family is the seedbed of Christian vocation. Dahil sa pamilya nagsisimula ang mga magiging pari, relihiyoso at relihiyosa. Sa pamilya magsisimula ang mga mabubuting ina at mabubuting ama. Sa pamilya magsisimula yung mga tao na maglalaan ng kanilang sarili na single for life, and they will dedicate themselves for the service of the kingdom. Lahat po ito ay nagsisimula sa pamilya. At kaya po napapansin natin, sinisira ngayon at inaatake ang Kristiyanong pamilya.
Recently, our lawmakers approved, or passed the divorce bill. Na parang sinasabi lamang nila na pag hindi ka na masaya, okay na. No? Pag hindi na tayo compatible, pag hindi na tayo magkasundo, maghiwalay na. No? Pero sa pamilya natututunan ng isang tao ang commitment. Papaano maglaan ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Kaya nga po, pag may problema ang isang tao, hindi po nito titingnan yung kasalukuyan niyang buhay. Pag po halimbawa yung isang tao ay pinadala ninyo sa isang psychologist or counselor, alam niyo po kung anong babalikan niya? Yung kanyang buhay sa pamilya. Especially the first 6 years of human life. Sabi nga po ng isang psychology, na tayo daw ay parang anong tawag dito? Yung SD card. The first 5 years or 6 years, ito'y empty. Kaya nga po, anuman ang ilagay ninyo doon sa unang 6 na taon ng bata, it will define who that person is. Kaya po halimbawa, tingnan natin, bakit pag minsan parang tayo ay kulang sa pansin? Kaya nga dala-dala natin ito sa paglilingkod sa simbahan, na dapat mapansin ako, na dapat pag ako'y naglingkod, talaga ako'y magpapasikat, hindi dahil ito ang sinasabi ng aking puso, kundi dahil may gusto akong patunayan. Because I need human validations. Bakit? Pag binalikan mo yun, perhaps when that person is still a child, that person was never affirmed. That person was not recognized. Kaya po, ganun yung ugali niya. Kaya nga po halimbawa sinasabi ng psychology, pag pinalo ninyo yung bata, siguraduhin ninyo na pag pinalo nyo siya, yakap nyo yung bata habang pinapalo nyo siya dun sa puwet. Parang ikino-communicate ninyo na hindi ako galit sa iyo, galit ako sa kasalanan mo. No, nase-separate yung sin sa sinner. Kaya nga po pag pinalo, dapat yakap yung bata. Parang sinasabi, mahal kita, kaso nga lamang kailangan na turuan kita kung ano ang tama. Kaya po pag halimbawa, maski sa seminary formation, mayroon pong tinatawag na PSI, o Psycho-Spiritual Integration, at binabalikan po dun yung childhood. Kasi maintindihan lamang nung formator, maintindihan lamang nung kanyang mga kabatch o mga kapwa brother, yung isang brother if binalikan kung anong nangyari sa bahay. Kaya nga po, mahalaga ang papel ng pamilya. Pag po kayo may 3 anak, pansinin niyo kung sino ang pinakang challenging ang personality. The middle child. Bakit? Kasi yung nanay at tatay palaging pinapansin yung panganay. Kasi consciously or unconsciously, sinasabi ng magulang, ikaw ang papalit sa amin pag kami nawala. Kaya nga lahat ng atensyon, lahat ng papuri, lahat ng affirmation, ibinibigay sa panganay. Ganon din sa bunso, kasi siya yung baby. Siya yung inaalagaan. Siya yung labis na minamahal. Siya yung nakakatanggap ng sobra-sobrang attention kasi siya yung baby. But the most neglected child is the middle child. The most neglected child is the middle child. Kaya nga po may 2 extreme na pinupuntahan ang middle child. Unang extreme, magigiyang matalino, masipag, achiever, kasi pag siya'y achiever, that person will be affirmed by the parents. Sasabihin, ang galing-galing naman itong anak ko.
Honor to, no? Pero may tendency pumunta ito sa kabilang extreme. Anong mangyayari? Pasaway, basagulero, sakit sa ulo. Bakit? Kasi pag hindi siya nga napapansin ng kanyang parents, kaya ang ginagawa niya, gagawa siya ng kalokohan, no? Gagawa siya ng masama. Bakit? Kasi napapansin siya ng parents. No? Nung pong ako ay nasa previous congregation, no, I was assigned sa school. No? At mayroon po doong isang bata, no? He's a very intelligent guy. No? A very intelligent guy, a very promising guy. Mayroon pong ginawa siya minsan, hinalu-halo niya, no? Yung chemical sa laboratory. Natural, dahil hinalu-halo mo yun, ano mangyayari? Sasabog, magkakasunog. Buti na lang, naagapan. So, hindi natuloy. So, ang ginawa ng principal, pinatawag yung parents. Pinatawag yung parents. At alam nyo, nung tinawag yung parents, yung bata, kahit na pinapagalitan nung daddy at mami niya, nakangiti. Nakangiti siya. At nung tinanong nung guy down counselor, bakit parang di ka nalulungkot? Bakit parang walang pagsisisi? Alam niyo, sabi ng bata, kasi ma'am, at least now, napansin na naman ako ni mami at ni daddy. Kaya masaya po ako. Pinaglaan na naman nila ako ng oras at ng atensyon, kaya masaya ako. Ganun po kahalaga ang papel na ginagampanan ng pamilya, hindi lamang sa ating society, kundi sa simbahan. Nakita po natin ito sa buhay ng ating mahal na ina. Na namunga si Maria ng 60, 30, 100 folds. Bagamat Mary is full of grace from the very beginning, pero si Maria ay tao pa rin. At kanino natin pwedeng i-attribute yung kanyang natutunan? Sa kanyang mga magulang. Sa kay Joaquin at Ana. At ito rin naman po ang itinuro ni Maria kay Jesus. Sabi ni Kristo, sabi ni Kristo when Kristo was agonizing in the Garden of Gethsemane, anong sabi niya? Father, not my will, but your will be done. Kanina niyo ito natutunan? Sa nanay niya. Because during the Annunciation, ano yung sinabi ni Maria? Be it done to me according to your word. Si Maria ang unang nagsabi nito. Nung matagpuan ang batang si Jesus sa templo ng Jerusalem, sinabi niya na hindi niyo ba alam na dapat ako ay nasa tahanan ng aking ama? Pero sino ang unang nagnilay ng tungkol sa ama? Ang kanyang mga magulang. Unang sumunod si Jose at si Maria sa kalooban ng Diyos. Natutunan ito ng batang si Jesus sa kanyang mga magulang. Na sa kabila po ng pagiging tao, hindi po ito naging hadlang para sila ay maka-impluwensya ng mabuti kay Maria at kay Jesus. Kaya po, ipanalangin natin na sa misang ito, na ang bawat Kristiyanong pamilya ay patuloy na magsikap. Patuloy na magsikap na maging mabuting pamilya. Kailangan po ng mundo ng Kristiyanong pamilya. Dahil kung wala po ang Kristiyanong pamilya, sino ang papalit sa mga pari? Sino ang papalit sa mga madre? Sino ang papalit sa inyo na naglilingkod sa simbahan? Sinong henerasyon ang papalit at magpapatuloy ng sinimula natin dito sa St. Benedict Parish without the Christian family?
Kaya nga po, no, ito rin ay paalaala sa atin, no, na yung ating buhay lilipas. And we may ask, what would be the legacy na iiwanan ko sa mundo? Hindi ko po alam. Yung iba po sa atin, katulad po naming mga MGL, nagsisimula na naming pag-usapan ang life insurance, no? Ang aming last will and testament, no? Pinag-uusapan na po namin ito, dati hindi, no? Pero ang tanong namin, ano ang iiwanan ko sa mundo? At yung pong bawat araw na ibinibigay sa bawat pamilya, no, ay mahalaga. Dahil ito po yung pagkakataon that you can influence your children. Yung pong bawat araw na lumilipas, ito po ay nagsasabi na nabawasan na yung araw na kasama mo sila. Alam po ito ng mga magulang, no, that we will not be together forever. Hindi po tayo habang buhay na magkasama. Pero anong nangyari yung mga pagkakataon na magkasama tayo? Kaya nga po yung bawat araw ay mahalaga. No? Kaya nga po yung bawat araw ay hindi dapat tinuturuan yung bata kung paano mamuhi. Hindi tinuturuan yung bata o yung pamilya natin kung paano magtanim ng sama ng loob. Hindi dapat tinuturuan yung mga tao, no, nagmatutong gumanti sa tuwing sila'y masasaktan. Kundi bawat araw, bawat pagkakataon ay pagkakataon para magturo ng pagmamahal. Pagpapatawad, pagtanggap, pagkalinga. Dahil po alam natin, the time will come. Yung mga bata na dati nating kinakarga, kinakalinga, minamahal, ay hindi na natin kasama. Mayroon na silang sariling buhay, mayroon na silang sariling pamilya, at ano po ang maiiwan sa kanila? Ang influensya ng mga magulang. Kung paano sila minahal, pinatawad, tinanggap, inaruga, ito rin ang ibabahagi nila. And that would be a very great legacy na pwede nating iwanan, hindi lang sa inyong mga anak, kundi sa buong mundo. Na masasabi natin at the end of our life, Lord, I remain faithful, no, to my vocation as parents, no, as fathers, as mothers. Despite and spite of our limitations and weaknesses as human beings, no? Pero nagsikap tayo sa abot ng ating makakaya kung paano maging mabubuting Kristiyano. Amen. Please stand.